Magandang araw mga kaambot, maligayang pagbabalik dito sa rin natin sa opisina. Makikita nyo yung mga tumutubong ampalaya na yan ay yung mga ampalayang ligaw. So mapal dyan pa lang ay makikita nyo na sobra talagang pag-uulan dito sa Metro Manila, sa Pasig. Kaya naman nagsisibol yung mga buto na mga ampalayang ligaw na yan na tanim natin nung nakaraan, ano? At hinawa na natin yung bandang dito sa Patani kasi dumating ng panahon ng kanyang pamumulaklak. Ayan, at saka ito na lang ang natitirang ampalayang ligaw. So ito mapapansin nyo, yung mga luya na itinanim natin yan, medyo lumalaki na rin, dinamuhan natin nung nakaraan. Kaya medyo maganda na rin ang kanyang pagtubo, at saka dahil sa pag-uulan, at napakalakas na pag-uulan, napakaraming tubig na ibinubuhos ng ulan, ay ayan naman, talaga namang nagsitubuan na rin pati mga ampalaya, mga bungang na uhulog. Itaninim natin yan para may makain din naman ng mga ibon, kasi alam ko kinakain nila yung buto niyan, mga kaambot, yung tumubo doon sa RD natin, sa bakuran natin doon sa Labag City, ano. Kaya doon natin kinuha yung binhi na yan. Nagmula yan sa tanim ng mga ibon doon sa Labag City. So ito mga kaambot, itong patani, kung mapapansin nyo, wow, talaga namang namumulaklak na, nakakatuwa. Ang patani na tanim ko doon nung nakaraan sa kabilang dulo ay hindi na mulaklak, pero ito ngayon ay mukhang successful tayo, ano. Pero wala pa akong nakikitang bunga, puro bulaklak pa lang. Magto 2 weeks ko nang nakita itong bulaklak na to, at sa ngayon ay puro bulaklak pa rin na nakikita ako, wala pa rin. Ay tinanim natin to ng mga last week ng July, so expected talaga natin 3 months. July, August, September, October talaga siya mumulaklak. So ang tanong na lang, makakabuo ba talaga siya? Sana naman makabuo, pero sa sobrang dalas nga ng pag-ulan dito sa Metro Manila ay baka malagay sa alanganin. Pero since namulaklak na yan ay tuloy-tuloy na yan, hindi naman siguro habang tatagal pa ng ilang buwan, no? Ng ilang linggo pa yung mga pag-uulan dito, at makakabuo na rin sa palagay ko itong ating patani. So mag-iipon tayo ng buto nito kasi napakamahal niya sa Shopee mga kaambot. Ang mahal niya. Ilang piraso lang, magkano na? 10 piraso, 50 pesos o 36. Samantalang sa probinsya noon, nung bata tayo, inaharvest lang naman natin yan. Talagang sawa tayo sa pagkain, no? Nakakain niyang patani para sa pagkakaalam ng iba na yan, ha? Para sa inyong impormasyon. Ang patani ay nakakain ng sariwa o kaya naman ng tuyo na. So maganda rin niya kahit tuyo na para i-preserve nyo. So kung magugulay kayo ay sa kanyo lang lulutuin. Ay, napaka-healthy ng gulay na yan. Okay, ng buto na yan. Beans, so may kumpara sa mga sitaw, no? Beans siya. Yan, kaya itong pinagtamnan natin na to ay maganda rin siyang, kumbaga nag-aano siya ng nitrogen. Yung lupa na yan. Kaya sa susunod niyan, maganda siyang taniman ng ibang gulay kasi hindi niya na-consume ng gusto yung mga vitamina o minerals na nandyan sa pinagtaniman niya. Okay, so mga kaambot, ayan lang ang update sa ngayon, at ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na linggo or buwan kung talagang meron na to, makakabuo tayo ng bunga ng patani nito. Dalawang klase ang bunga ng patani na to, isang itim at yung doon banda ay pula. Pero karamihan ng napabuhay ko dito ay mga pula, mga itim mga kaambot. Yung pula ay hindi masyadong nabuhay. So itong pinakamalaki sanga niya, kita nyo naman talaga namang parang sawa ang taba, no? Ang taba ng sanga. Ayan, yan lang, may kaagaw siyang sanga ng malunggay. At yung iba payat, pero okay naman, wala namang kinalaman yan sa pagkakaroon niya ng bulaklak at saka sa paglaki ng mga bunga ng ating patani. At nilalagyan naman natin ng patabayan para hindi magkulang, kasi kung mapapansin nyo, ang lupa dito ay tambak lang mga kaambot. At bukod pa doon, bago natin itaninim yan ay meron din talaga namang ampalayang ligaw na itinanim natin dito. So ito ay iniisip ko kung tatanggalin ko ba o hindi ko lang papalakihin kasi sayang naman, nagugulay din to, napapakinabangan dito ng mga kasama natin sa opisina. So maliliit lang yan pero maganda siya, maganda siya kumpara sa mga ordinaryong ampalaya. So maganda ang dahon niya at ang bunga niya, hindi ko lang makain talaga, sobrang tigas ng buto. Okay, ayan mga kaambot, so maraming salamat. Kung nagustuhan nyo itong video natin, i-share nyo naman, i-like na rin. At kung may time naman kayo, pa-subscribe na rin. Okay, thank you very much. Till next time.